Praise the Lord. Salamat sa invitation ng inyong pinakamayaman at pinakagwapong pastor. Pastor Rich siya ng Gabugan. Amen. Salamat at na-bless ako. Ang ganda ng church niyo, mga kapatid. Praise the Lord. Maging man aking binabati ang ating kasamang pastor from si Pastor Godfrey. Godfrey ba? Ganda ng pangalan ni Pastor Godfrey. Amen. Maging man yung isa nating magagawa dyan sa likod. Thank you sa blessing. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Sa aming simbahan, kayo po ay 13. Kami ay 33 years nang nagpapastor. Ako po ay nagpastor ng mahigit ng 3 dekada. Lahat na ng klase ng problema na harap ko. Lahat ng ngiti, lahat ng simangot, lahat ng iyak, nakita ko namin yan. Amen. So, mga kapatid, salamat sa Panginoon at na-invite ako. This is my second time. 2014, kami namasyal ng aking pamilya rito sa Hong Kong. Di ko alam kung saan kayo lugar. Yung parang may club yun, di ba club? Gusto ko sana pumasok doon kaso yun. Kasama ko pamilya ko. Thank you. Amen, amen. Isang malakas na palakpak ko. Maraming klase yung tinatawag na worshiper sa loob ng simbahan, mga Christian. Tingnan mo yung katabi mo. Best po, kumusta ka mo? Sa loob ng simbahan, may tinatawag na tayong full worshiper. Ito yung kahit revival na steady lang siya. Gaano mang kabuhay daw ang pananambahan, relax lang siya. Kasi ang tawag sa kanya, saint. Ano ba ang Tagalog ng saint? Ribulto. Hindi siya magalaw, hindi siya kasalita. Yan ang ibig sabihin. Pangalawang klase ng worshiper sa loob ng simbahan, yung timekeeper worshiper. Amen? Panay ang tingin sa oras. Pastor na yan. Pangatlong klase ng worshiper sa loob ng simbahan, amin worshiper. Kahit hindi naiintindihan yung sinasabi, amin na din. Sobrang energy, mga kapatid. Pang-apat na worshiper ay obedient worshiper. Ito yung mukhang mga supervisor ng sarili ng simbahan. Ikot-ikot lang, mga kapatid. Nagbabantay kung anong mali. Panglima na klase ng worshiper, yung fourth finder worshiper. Walang ibang monitor yan, kundi yung tama ba yung English ni Pastor? Pa-English, wala naman. Pang-anim yung emotional worshiper. Lahat, okay lang, pero siya iyak ng iyak. Diba? Nahanginan na ng ventilador, nanginginig agad. Yan ang mga klase ng worshiper. At ang last, true worshiper, kapatid. Man, ito yung mga taong kailangan ng ating Panginoon. Sign, but na ang believer, o ang believer ay parang unbeliever. Number one, mas attractive siya sa mga gadget kaysa mga bagay sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, Mars, paano daw yan? Pangalawa, na sign na ang believer ay parang unbeliever, kating-kati ang pa sa lakwatsa, layong-layo sa church. Amen. Tingnan mo katabi mo, parang ikaw yung tinutuloy yung pastor. Okay? Pangatlo, na sign na ang believer ay parang unbeliever, excited at passionate sa mga pera, sa bagong friends, habang bagot na bagot sa kanilang life group, cell group, parang ayaw pumunta doon. Pang-apat na sign ng isang believer na parang unbeliever, antok na antok sa devotion, pero gising na gising sa Netflix. Pero di ba ko yung katabi, parang ikaw talaga yun. Amen. Marami pa ito, pero ang oras ko ay may klita lang, mga kapatid. Praise God. Tumay tayong lahat. Taga-Israel, ano ang iinumin namin? Another verse, 25. Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ng Panginoon ang isang putol na kahoy.
kinuha ito ni Moses at inihagi sa tubig, na wala ang pait niyon, doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. 26, sinabi sa kanya, kung ako ay buong puso niyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking mga utusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 2 o 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. I-bless mo ang salita mo, Panginoon. Kausapin mo ang bawat isa na nandito, Lord. Naniniwala ako, Panginoon, na kaya nila maririnig ang salita mo dahil may plano ka sa kanilang mga. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Isang pinakamalakas sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. May 2 magkaibigan, elepante at saka aso. Tingnan nyo may kaya. Ang 2 magkaibigan nito ay parehas na nagbuntis. After 3 months, mga kapatid, nagsilang ang aso ng 6 na tuta. Lumipas ang 6 na buwan, nabuntis muli ang aso, nanganak muli. At ang elepante ay wala pa. Lumipas ang another na buwan, nagbuntis uli ang aso, pagkatapos nagsilang uli. Nagduda ang aso sa elepante, sabi niya, Mars. Sabi niya, parang, sabi niya, anong nangyari? Anyari? Di ba? Sabi ng elepante, sana all. Diba? Ang sabi ng elepante, alam mo Mars, ikaw ay nagdalang tao at nagsilang ng tuta. Samantalang ako, every 2 years, 1 beses lang akong manganak ng isang elepante. Ang sabi niya, alam mo Mars, ikaw nanganak, hindi ka pinapansin. Pag ako ay nagbuntis at nanganak, nararamdaman ng lupa pag bumagsak ang aking baby. Ang lahat ng tao pag tumatawid sa kalye, ang aking anak, lahat ng tao humahanga dahil sa isang elepante. Alam niyo po, don't lose faith. God's timing is perfect. Pag malaki ang pangarap mo, huwag mong isipin na sandali lang dating yan. Pag gusto mong magpatayo ng mansion, of course, milyon-milyon ang kailangan mo. Ang ipinatayo ng kumari mo ay bahay kubo lamang. Sabi mo, Mars, maghintay lang ako. Sabi mo, Mars, hintay lang tayo. Kapag ka mayroon kang mabigat na pangarap, tandaan nyo lagi, ang demonyo hindi natutuwa na ikaw ay i-bless. Mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, mga kapatid, nag-umpisa na nag-declare tayo ng gera laban sa Kanya. Kaya kapag ka ikaw ay naglalakad, matataranta ang mga demonyo. Naniniwala ba kayo na may mga demonyo dito sa kalagitnaan natin? Maaaring katabi mo. Hindi yan, napatilang ibig sabihin na sa gitna ninyo. Gusto kong pag-aralan natin when God is your travel agent. Wow. Praise the Lord. Naniniwala ka ba na kapag kakampi natin ang Diyos, walang mangyayaring masama sa atin? Mayroong isang babaeng missionary, nung siya naglakbay, nung araw na yun, mapati ang dami kong pamphlets, mga illustration. Itong babaeng ito, dumaan siya sa burol, sa bundok. Inaabangan siya ng mga kawatan, mga tulisan, na gusto nilang hold upin at gawa ng masama ang babae. Inabangan nila yung babae na nagmimisyon. Habang tumatawid ang babae sa isang burol, muntik na siyang nalaglag. Pero nakabawi siya.
Pagdating niya sa baba, sinalubong siya ng mga kabataan. At ang sabi sa kanya, sino yung 3 kasama mong malalaking tao? Wow. Yung bang nung muntik kang nalaglag, biglang nataranta yung isa at sinalo ang paa mo. Ang sabi ng babae, wala naman akong kasama. Hindi, mayroon. Kanya nga't kami ay nag-alangan dahil ang lalaking tao, kamukha ni Pastor Richard Gabugan. Kamukha ni Pastor Roger yung isa, kamukha ni Pastor Godfrey yung isa. Mga kapatid, sabihin nyo, sana all. Alam nyo, tandaan nyo maigi, pagkasama mo ang Diyos, pitmalo ang buhay natin. Isang pinakamalakas sa malagpat kay Lord. Alam nyo, sanay tayong mag-travel, pare-pares naman tayo. Sumasakay tayo ng aeroplano, di ba? Taon-taon, nasa abroad ako. Mga kapatid, sa aeroplano, may mga offer ang ating mga aeroplano. May basic economy, may regular, may economy, may first class, may business class, at mga no class, mga kapatid. Akin na lang yun. Depende yan kung anong pipiliin natin. Diba? So, lahat naman tayo, mga kapatid, pag nasa aeroplano, pare ang dasal natin. Na kapag kunting turbulence, nanginginig na tayo agad. Pero naniniwala ko, pag panahon mo na, panahon mo na. Yes. Praise the Lord. Ang sabi ni, sino ba itong kalbong negro, mga kapatid? Wala ko sinasabi, diba? Dr. Miles Monroe. Sorry. Negro siya, wala akong sinasabi mo. Bakit ba? Masyado kayo affected sa sinasabi ko. The greatest strategy in life is a life without a purpose. Wow. Hindi ka sinilang sa mundong ito para magtrabaho lang sa Hong Kong, Yes. magpadala ng pera, magbayad ng mga bills ng mga kamag-anak mo pagkatapos mamatay ka na. Tandaan nyo sa mga bisita namin, hindi ka pinahintulutan ng Diyos na maging tao para lamang magpasayamang magtrabaho, mag-asawa, magkaanak pagkatapos mamatay. Tandaan mo, best, isang araw, pag ikaw ay humarap sa Diyos, hindi tatanungin ng Panginoon kung ilan ang laman ng bangko mo. Yes, yes. Ang tatanungin ng Diyos, ilan ang nadala mong kaluluwa sa harapan natin. Next slide, verse 22. So Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. 3 araw sila. Alam niyo guys, yung paglalakbay nila, ha? Kasi na lang, mga mari na lang. Diba? Yung paglalakbay nila sa disyerto, mga kapatid, napakatindi ng dinaanan nila. That's right. And of course, doon pa lang, ninenervyos ang mga bayan ng Israel nung sila'y lumabas. Nervyos na may kasamang galak, yung iba nag-selfie, wow, sa wakas. After 300 plus years ba yun? May nag-selfie, mayroong nag-live, mga kapatid. Ang good news ay ito, free ang internet. Lahat, kahit saan sila magpunta, ganun sila, kamahal ng Diyos. Alam niyo po sa ating lahat, kahit ikaw ay baon sa utang, pag nagtiwala ka sa Diyos, kayang bayaran ng Diyos sa tamang panahon. Pagkatapos, mga kapatid, nung sila'y malapit na, ito lang pinakamatindi. Lahat ng excitement nila nawala dahil paparating na ang hukbo ng Paraon. Ito ang pinakamatinding trap. Red Sea, sa harap nila, 2 bundok sa magkabila at ang mga sundalo ni Paraon humahabol sa kanila. Lahat ng pinaka-the best na sundalo ng Paraon isinama lahat yung mga birtuko.
nataranta ang bayan ng Israel at ang sabi nila, Moses! Sabi namin sa iyo, sa Ehipto, free lahat doon. May Starbucks, may Jollibee, may McDo. Diba? Kahit alipin kami doon, free. May aircon. Dinala mo kami rito para mamatay? Kulang na ba? Wala namang libingan sa Ehipto. Kasi alam nila, lahat sila ay papatayin na. Diba dumarating sa buhay natin na minsan akala natin dead end na tayo? That's right. Akala natin sa buhay natin wala tayong kakampi, wala tayong tatawagan. Pero, guys, ito tatay nyo maigi. Ang gusto ng Panginoon sa atin, pag dumating tayo sa pinaka-dead end ng buhay natin, hindi ang katapusan ng buhay natin. Ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin ay ito, welcome to the another level. Oh, glory to God! Glory to God! Ang sabi ni Moses, relax! Kasama natin ang Diyos. Alam niyo, minsan inaalaw ng Panginoon na tayo matalanta, tayo ay mga nervyos. Alam niyo, nung sabi ng doktor sa akin, Pastor! Hindi ka nakagaling. Sabi ko, Panginoon, kung ganun talaga, tanggapin ko na lang. Oh, tinawagan ko aking asawa. Honey, sweetie pie, mahal. Bago mamatay yung pinakagwapong asawa mo, mamamatay na ako. Sabi ng aking asawa, relax lang, Dad. May Diyos tayo. Yan ang maganda sa asawa. Sino ba dito may mga asawa? Alam niyo ba yung tungkulin ng mga asawa, ng mga lalaki? Kayo ang pangalawang Holy Spirit ng inyong mga asawa. Oh. Parang hindi kayo naniniwala, di ba? Ano ang trabaho ng Holy Spirit? Comforter. Comforter? Tagasansala, o ano naman ang bibilin mo? Di ba? Pangalawang Holy Spirit. Salamat at mayroon kaming mga asawang mababait. Lahat ng asawang mababait, taas ang kamay. Amen! Praise the Lord. Sige. Pangatawin niya mga Mars. When God is your travel agent, number one. Ang sabi ng traveling with God means accepting disappointment. Ang paglilingkod sa Diyos, tingnan natin maigya. Sa verse 24, nagreklamo kay Moses ang mga taga-Israel. Ano ngayon ang iinumin namin? Ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi puro saya, sarap. Kasamang disappointment. That's right. Pero lahat yan kasama sa journey natin bilang mga Kristiyano. Ang tanong natin lagi, Panginoon, kung naglalakbay kami, tinanggap mo kami, binago mo kami, bakit mayroong mga disappointment sa buhay natin? Niwanan ka ng jowa mo. Amen? Huwag mo nang ipagpatuloy, ipaglaban. Dapat uminom kayo ng matapang na kape na kaya ipaglaban. Yun lang mga kapatid. Disappointment. Ilan sa atin ang na-disappoint sa buhay? Lalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ang kwento ng mga OFW, mga kapatid, ay talagang bantog sa buong Pilipinas. Umalis kang 2 anak, pagbalik mo, 4 sila. Diba? Na Xerox, mga kapatid. Nag-copy paste, diba? Nag-copy paste siya. It's a miracle. Sasabihin ng misis mo, di ba 2 anak natin? Oh, Dad, it's a miracle. Ano? Masakit. Pero guys, huwag niyong ubusin ang buhay niyo dahil lamang sa disappointment. That's right. Yung mga inaasahan natin kung hindi nangyari, kalooban ng ating Panginoon. Ako'y naniniwala, anuman ang magiging kalagayan natin sa mundong ito, kasama natin ang ating Panginoon. Pinagpalala sa palakpak.
napagtagumpayan namin noong sinubok sila ng Israel dahil ang plano ng Panginoon, tinrap niya ang lahat ng mga taga-Ehipto. Akala nila, mamamatay sila lahat. Pero ang hindi alam ng mga taga-Ehipto, trap ng Diyos yun. Yes, that's right. Tubig, bundok. Pagkatapos, yung mga sundalo. Ang hindi nila alam, mapatid, may plano ang ating Panginoon. Yes. Kapag dumating tayo sa point na tayo po'y na-disappoint, nanghina, lahat yan, bahagi yan sa ministry nating lahat. Tandaan nyo maigi. Sabi ni Job sa kanyang asawa, hangal na babae, tatanggap ka lang ba ng mabuti sa Diyos at hindi ng masama? Ang buhay ganyan talaga. Amen ba mga kapatid? Ano ba? Nagkaroon sila ng bitterness. Ang bitterness dito, yung totoong issue. Maging man sa mga believers natin. Pag tayo ay na-disappoint, minsan idinadamay natin ang church, idinadamay natin ang ating life leader, o cell group leader, idinadamay natin ang ating pastor. Ano bang kinalaman ng mga kasama mo sa simbahan? Brothers and sisters, itong tandaan yung maigi. Pag umalis ka sa church, dapat huwag kang mahiya na bumalik sa church. Yes. Hindi ka nahiyang umalis sa church. Dapat huwag ka rin mahiya na bumalik. Yes. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabing, Mars. Kapit lang ka mo, kapit lang. Pangatlo, nagmaktol sila, verse 24. Nagreklamo kay Moses ang mga taga-Israel. Ano ang iinumin namin? Napunta sila doon sa lugar ng Mara. Ito'y mapait. Pero ang Diyos ba nagpapabaya? No. Tumawag si Moses, tinuro ang isang kahoy, ginamit para mag-miracle. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Yes. Nung ako'y nagpapastor, nagpahinal ako, Lord, gusto ko sana kahit owner lang na pupuga-puga. Gusto ko magkaroon ng sariling bahay kahit parang maliit lang na kwarto. Alam niyo, Pastor Richard, naniniwala ko, pag naglingkod ka ng tuloy-tuloy sa Diyos, sa umpisa mahirap. Mamuhunan kayo sa ministry sa harapan ng ating bayan. Nabanggit ko kahapon na ito. Huwag niyong tutulungan ang Diyos para mapadali ang inyong mga kahilingan sa Kanya. Mga young people, huwag niyong uunahan ang kalooban ng Diyos pagkatapos sabi niyo, Lord, kalooban mo ito. Dalawang ibig sabihin ng kalooban, di ba? Perfect at saka permissive. Perfect will, maghintay ka. Permissive, ito yung mga desisyon mo na kahit wala pa sa panahon, gusto mo nang kunin. Kaya sabi ng komersyal, kung saan ka masaya, di suportahan ka. Pero, yung consequences ng kasalanan, pinakamabigat. Ang kasalanan, sabi ko kahapon, hindi lang masarap, sobrang sarap. Enjoy now, pay later. Ilan na ang nawalang Kristiyano nung sila ay sumuong sa kasalanan. Traveling with God means accepting disappointment. Sabi mo sa iyong katabi, best, tuloy-tuloy lang tayo. Next slide. Next. When trouble grows, character shows. Wow. Ibubuking ng mahihirap na sitwasyon kung susuko o magpapatuloy ang isang Kristiyano. Wow. Diyan ka makikita sa panahon na pagliliglig. Nakikita ang totoong karakter ng tao pag piniga mo siya. Grabe yung panahon ng mga persecution ng araw. Wow, sabi ko, Lord, sana hindi dumating ang panahon na madatnan natin yan. I don't know kung anong views ni Pastor. Post siya, pre, mid siya, pero ang alam ko, may rapture na darating. Amen. Kahapon binanggit ko, lahat ng milyonaryo sa buong mundo, iisa lang ang kanilang inspiration, death. Laging sinasabi nila, bago ako mamatay, dapat marating ko ito. Bago ka mamatay, dapat lahat ng anak ko, ganito na sila.
dapat nakapagtayo ng kumpanya, hindi sila tumitigil. Brothers and sisters, dapat sa Kristiyano, dalawa ang inspiration natin. Rapture at saka kamatayan. Bago dumating ang rapture, bago dumating ang kamatayan sa buhay ko, dapat lagi ang sinasabi niyan, ligtas ang aking. Magkaroon tayo dapat lagi ng self-realization. Lagi kong sinasabi, kinikwento ko ang aking taon, 57 years old. 67 ako pinanganak. 58 ba? 57. Yun yung bagay na pilit ko lang kinakalimutan. Lagi ko din compute, Pastor. Alam niyo yung death clock apps? Binabanggit ko lagi simbahan yun. I-try nyo kung kailan kayo mamamatay. Sasabihin niya sa inyo kung kailan kayo mamamatay at paano kayo mamamatay. Ako mga kapatid, ang sabi sa akin, ganitong taon ka mamamatay at ang cost ng kamatayan mo ay sobrang pag-inom ng kape. Huwag kayong maniwala doon. Diyos lang ang nakakailang. Kailan tayo mamamatay. Pinakapalaga sa palagpas! Gayon! Brothers and sisters, pwede ka nilang tigain, pero di nila kayang durugin ang pagkatao mo. Wow. Yes. Pwede kang ilubog, pero hindi ka malulunod kasama mo ang ating Panginoon. Praise the Lord. Si Joseph, isang taong hinahangaan ko sa Bible, from the start na siya ay ibinenta, wala siyang reklamo. Samantalang sa bahay nila, walang ibang ginawa ang batang ito, kundi mag-Netflix lang, manood lang ng Netflix. Mag-cellphone, mag-TikTok. Pagkatapos, nangyaring ganun. Next, traveling with God includes responsibilities and testing. Responsibilities and testing. Praise the Lord. Kung titignan mo maigi, marami ang umiyak, pero hindi nagbago. Wow. Sa church, hindi batayan na kapag tayo umiiyak, nakikisay-kisay pa. Alam niyo, minsan tayo mga Pentecostal, ang kultura natin, kailangan ang preacher dumidikit sa dinding, nagkikit siya, diba? Bumubuga po eh. Bumubuga. Tapos sa mga Pentecostal, mga patid, kapag ka nag-worship yan, tabi! Bakit? Mag-worship ako. Grabe mga patid. Isang diba ang mag-worship siya. Tabi! Ang kanyang talon pang basketball player. Pagkatang siya. Pero pagkatapos kaya ng simbahan, kumusta ka, bes? Bakit tayo? Ang haba ng buhok, ang haba ng panda. Hindi, wala akong sinasabi mga pero yun na yun. Accepting responsibilities and testing. Yes, yes, yes. Bakit sa school kailangan ng exam? Bakit sa Christian life ayaw mo ng trials? Hallelujah. Ang sarap mag-pray pag halos ikaw ay mamatay na. Tumatawag sa Diyos. Ang pinakamabigat na trials ng isang Christian, yung pinagpala ka ng pastor. Yes, that's true. Noong ako, sorry sa babanggitin ko. Noong ako hirap na hirap, mga kapatid, 3 oras ako nagpipray everyday. 1 oras sa umaga, 1 oras sa tanghali, 1 oras sa hapon, 1 oras sa madaling araw, 4 na oras pala. So, totoo yan. Lagi kong pinagpipray, Lord, tulungan mo kami. Wala kami makain doon. Nung buhay pa ang tatay ni Sister Esther, lagi akong pumupunta sa kanila kasi wala akong pagkain. Ang sabi ng kanyang pastor, si Pastor Molina, Manding Molina, diyan punta ka dito sa bahay. Alam ng tatay niya na wala na akong kakainin. Pero ang Diyos hindi nagpapabaya. Every day!
Kailangan sa isang buwan makapag-fasting ako ng isang linggo. Kailangan sa loob ng isang taon, 1 month ako nagpa-fasting. Noong ako'y hindi pa biniles ng Panginoon. Tandaan nyo, maigi ha? Kaya ayaw ng Diyos na masyadong sabi ni Haring Agot, Lord, wag mo naman akong masyadong payamanin, baka makalimutan kita. That's right. Wag mo naman akong gawing dukha, baka isumpa kita. Nasa middle lang. Ano yung paglabo sa simbahan, mga kapatid? Maging mas sa buhay natin. Sabi mo sa iyong katabi, mindset. Sabi mo, best, mindset yan, best. Traveling with God includes responsibilities and testing. Responsibilities, spiritually speaking, magdala kayo ng kaluluwa. That's right. Gumastos ka sa kaluluwa. Amen. Kaya mong mag-Starbucks, kaya mong kumain sa labas, gastusan nyo ang inyong mga kaibigan. Dahil nyo sa church, ang ginagawa namin sa church, mga kapatid, pag prayer for 3, harvest time, mga kapatid, lahat ng bisita natin, nire-regaluhan namin yan. Wow. Isang kotse. Bahay at lupa. Mga kapatid, saan ka pa? Yung alam mo may drawing. Lagay namin. Xerox mo. Ang instruction ko sa akin mga primary, 24, pag nag-invite ka ng bisita, sagot nyo, huwag nyo kunin sa pondo ng simbahan. Gastusan nyo. In-invite mo, sunduin mo, pagkatapos iatid mo. Amen. Bahala ang church sa regalo nila. Sa Pilipinas, kapatid, okay lang na magbigay kami ng 3 kilong bigas, 2 sardinas, 3 noodles, tuwan-tuwan mga tao. Pain. Jude, sabi niya, by all means, iligtas sila sa apoy. By all means. Imbes na kayo na lang ang nagkakape. Why not mag-invite ka ng mga friends mo? Sabi mo, best, sa church namin, mayroong artista. Pagka kita asa ng artista, yun si Pastor Richard. Malapit ako magtapos. Traveling with God is a long-term venue. Hindi lang pang isang linggo, pang isang buwan, pang isang taon. Sabi mo sa iyong katabi, hanggang mamatay tayo, best. Walang iwanan. Amen. Isang malakas na palakpak sa Lord. Verse 27, pagkatapos nakarating sila sa ilim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Lagi natin tandaan, walang final experience, but constant development. Wow. Wala. Pastor, ang prayer natin laging mga man of God, hanggang sa huling sandali, hanggang magpantay ang aming 2 paa at kamay. Sabi ko, Lord, kung ako'y dadaling mo pa sa ibang bansa, kasi magmamigrate kami sa Amerika, sana, Lord, hindi ako mawala sa iyo. Yes. Kayo ba, pag nasa lugar na ba kayo, mga kapatid, nung wala nang kasamang Kristiyano ka pa ba? Wow. May sinabi ang Bible, ang magtiis hanggang wakas, paligtas. Ina-analyze, pag-aralan nyo maigi. Bakit sinabi ang magtiis hanggang wakas? Kaya mo bang maging Kristiyano, sister, hanggang sa huli ng buhay mo? Oh Lord, help us. Mayroong isang pastor, pinatitigil siya sa kanyang pangangaral. Ayaw niya. Kinuha ang kanyang anak, pag hindi ka tumigil, papatayin namin ang anak mo, sarapan mo, pupugutan namin siya ng ulo. Sinong ama ang hindi matitinan pag gano'n ang usapin? Ang sabi ng nabasa ko, sasabihin na sana ng tatay na, okay, titigil ako. Pero sinabi ng kanyang anak, Dad, pag tumigil ka, hindi tayo magkikita sa langit. Pinatay ang bata sa harapan niya, pumikit ang bata, ay pumikit ang pastor. Lord, magkikita kami ng anak ko. Ang
Ang pinupoint ko ay ganito, mga kapatid. Kaya nyo bang maglingkod sa Diyos kahit sa panahon ng hirap na hirap ka na? Kahit ba sa panahon na walang-wala ka na? Panahon na iniwanan ka na ng iyong mga mahal sa buhay, kaya mo bang maglingkod sa Diyos? Si Abraham, binigyan ng anak, ang tagal ng pangako, pagkatapos sabi ng Diyos, ialay mo sa akin ang iyong anak. Anong klaseng Diyos yan? Nangako siya biglang babawiin? Ang pag-aalay ng Old Testament, papatayin, susunugin. Hindi iaalay na parang ganun, Pastor, ialay ko yung aking anak. O sige, paggawa natin ng dedicational certificate. No. Guys, susunugin yung bata. That's right. Kapag ka sinabi ba ng Diyos sa'yo, mawawala ang asawa mo, at inireveal sa'yo, mamamatay siya, kaya bang tanggapin? O Panginoon, wag sa ako. Mahal na mahal ko yung asawa ko, patangting mo lang ng noo. Diba? Pag pinupasapan na ang mahal sa buhay, marami na ang medyo tumatagilid ng pananampalataya. That's right. Brothers and sisters, sana mapatid ang paglilingkod natin sa Diyos hanggang huli. Sabi mo, Mars, hanggang huli. Palakpak ng malakas sa harapan ng ating Panginoon. Next, isulat nyo ito. Hindi ka kriminal, kaya huwag kang susuko. Winners never surrender, mapapagod pero hindi aayaw, masusugatan pero patuloy na lalaban. Woo! Kriminal lang ang sumusuko! Anak tayo ng Diyos, mga kapatid, kabang palakas sa mga pag-Diyos. Last slide, bakit ay ito. Huwag natin sayangin ang second chance. Baka wala ng third. Tama nga naman, mga kapatid. May third chance kasi na last chance na pala. Saka na ako magiging faithful. Saka na ako talagang tutuloy-tuloy. Brothers and sisters, huwag niyong sayangin ang second chance. Yes, yes. Baka wala ng susunod. Kapag kasama mo ba ang Diyos, siya ang yung travel agent. Wow. Ligtas ako, best. Amen, 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 amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamasarap na maglingkod sa Panginoon, every time natutulo ang iyong luha. Hindi ko maalala yung verse, na kapag ka umiyak ka, may dalawang anghel na bumaba sa langit at sinasahod niya ang ating mga luha. Pagkatapos inaakit niya, nilalagay niya doon sa altar ng Panginoon. Tingnan niyo sa inyong mga internet, mapatid, may verse na nagsasabi na lahat ng luha natin, sinasahod yan ng mga anghel. Pagkatapos iaakyat yan, iipunin niya ng mga anghel. Ang ibig sabihin yan, lahat ng pagod natin, lahat ng hirap natin, sa Diyos, sa record yan. Hallelujah, 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 come on. Hallelujah, hallelujah. God is good. Musicians, please. 58 years old ako. Sabi ko, Panginoon, konti na lang ang chance ko sa mundo. Ayaw kong sayangin kahit ilang oras lang. Daming tukso. Babae, lalaki, pares lang yan. Tao din yan eh. May asawa, walang asawa, parehas. Maliban na lang kung patay ka na, wala lang tukso. Ang kasalanan laging nandyan. Dapat ang church natin parang ATM. Attractional, transformational, missional. Bakit kailangan lumapit ang unbeliever? Dapat ang church attractional, pastor. Ano ba ang church? Dapat ang mga leaders, elders na kangiti pag may bisita, na-attract sila. May nagbabago, may miracle, na-attract sila. Ano bang mayroon dyan sa Life Joy Church? Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa, ang church dapat mayroong transformational. Nagbabago ang Life Joy Church. Oh, yes. Hallelujah. No, dapat ang church ng Life Joy Church ay missional. Hindi nagbabago ang missional. Go and make disciples. Close your eyes, brothers and sisters. Taas mong yung kamay habang umaawit sila. Oh, it's your chance. 13 years. 13 years, mga kapatid. Hindi birong taon na yan.
Ano ba ang nagawa mo? Yes. Kapatid, ano ba ang kwento mo pag umarap ka sa harapan ng Panginoon?